Hello guys! Last time ipinakita ko sa inyo yung pagpapalit ng mga spark plug. Tapos ngayon naman ay bumili ako ng yung strut mount. Yan, ng aking car. Medyo may tumunog na siyang yung maliit na ganon. Ibig sabihin, piga na yung kanyang rubber dito. Yan. Maganda kung sa Pilipinas may nakakapagawa ng gulong ng mga bulldozer, matitigas. Eh dito wala namang mapapagawaan. Kaya bumili ako ng buo. Pero binili ko yung magandang klase. Yan. Ito yan. Pakita ko sa inyo dito. Ito yung parting ito. Ito. Hello, good morning. Yan, may dumaang ito, dito. Tatanggalin yan. Dito yan. Tapos tatanggalin ko muna yung gulong. Tatanggalin nyo yung shock sa unahan. Bali, kakabiyak naman yung may kaunting tunog sa kanya. Ay kaya lang, papalitan ko na parehas para balance. Ika nga. Para sigurado, okay lang na sabing magastusan. Sarili naman natin sasakyan. Yan. Tatanggalin ko muna ang gulong. Para may pakita ko ulit sa inyo. Ayan, papakita ko sa inyo ang tatanggalin. Ito tatanggalin itong dalawang tornilyo. Yan. Dalawang tornilyo. Tapos yung tornilyo sa taas. Tapos pag tatanggalin nyo na at natanggal nyo na dito, hahawakan nyo ito, baka bumagsak. Tapos itong sa preno at saka itong sa ABS, lagyan nyo ng cable tie para hindi siya mapasabit pag tinanggal ito. Tapos ito, tatanggalin din itong isang ito. Yan. Meron naman kayong gagamitin pangkontra na Allen key doon sa ibabaw na yon. Tapos number 14 na nut. Yan. Ganun lang. Tapos ating ipapakita ko na sa inyo mamaya pagka natanggal na natin. Yan. Meron naman ako ditong compressor para madali-daling gamitin natin. Pala dapat lalagyan natin ng shock doon sa ilalim na ito dahil ito'y bababa ay baka kung anong na para hindi mapiang. Yan, bababa ito kaya nilagyan natin ng shock dito, isa pang suporta bukod yung shock niya para taas ang body. Ayan, natanggal na po natin ang mga tornilyo. Ngayon, tatanggalin naman natin yung tornilyo dun sa itaas para hahawakan na lang ito. Kung kaya patanggal ka ng tatlong tornilyo sa itaas, hawakan ko na. Tanggal na lahat ito. Isa na lang. Tatlo lang naman yan. Yan. Ito na po yon. Ito na po ang ating papalitan dito. Itong ibabaw na ito. Ang strut mount. Okay po. Maya ulit. Dahil wala po tayong compressor spring, gumawa tayo ng paraan. Yan. Dalawang hose clamp, tapos magkabila, dalawa din. Kinapitan natin ng vice grip magkabila para makompress dahil baka pumiltik ang spring, mahirap balik. Okay. Maya po ulit. Yan, sa tulong po ng hose clamp, guys,
wala nga tayong spring compressor, naikabit na natin ito. Pero hindi may ikabit hanggat walang pang-compress ng spring. Yan, ang sunod naman ay ikakabit na uli namin ito doon sa sasakyan. Okay, abangan po. O ayan guys, nakakabit na ang ating shock. Basta lagi pong tatandaan kung paano tinanggal, ganun din ibabalik. Yan. Tapos, ang isusunod natin dito yung kabiyak na laang. Same procedure po yon. Dali laang. Para hindi na tayo bumayad ng malaki. DIY na lang tayo. Maraming salamat po. Okay. Mamaya naman po, ating ipakikita ko sa inyo pagka yung patatakbuhin na natin ang sasakyan. Kung okay na. Medyo blurred lang po dahil nasa loob po ang ng garahe. Okay. Mamaya po ulit. Oh, ayan. Okay na po ulit. Ang atin si Crossroad. Naikabit na natin yung kanyang strut mount. Ayan. Okay na ulit. Lilinisan na lang natin. Para pogi. Dahil may nahawak-hawakan ako ng may grasa. Yun. Para ready na ulit. Pakikita ko nga pala sa inyo yung may diferensya dun sa strut mount. Yung tumutunog. Yan. Isa. Bali yung isa, okay naman. Ito nakita ko po ay ito. Yan, yung baybay na yan, biak na. Kumakalog na yung gitna. Kaya yun ay tumutunog ng lumalangit-ngit. Yan, wala nang iisipin na bakit lumalangit-ngit ang sasakyan. Maayos na uli. Maraming salamat po sa panonood. Shout out sa lahat.